Brad, I am blessed Amen. with the Word of God. Amen. Na-bless ba kayo mga kapatid? Amen. Grabe pa mo pag hindi ka na-bless doon, ano? Praise God. We found a jewel. Kung biblical pa, no? Kung kaligtasan pang pag-uusapan, sabi nga, pag ang kaligtasan na tagpuan mo, ay sabi nga, when Jesus Christ, He taught, no? During His earthly ministry, laging may parable, no? That the kingdom of God is like unto man who are seeking a goodly pearl, no? And when he found a pearl of great value, parang ganyan ba, no? So I do believe, Brad, salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos, ay biniyayaan kami ng magaling mag-preach. Amen. Di ba? Di ba kayo natuwa doon? Praise God. Salamat sa Panginoon at siya ginamit dito sa atin at kasama natin sa paglilingkod. I want to encourage everybody na ginamit sa pag-preach dito. Try to decide, no? Try to decide how to preach before the Lord. Okay? Kung kailangan yung libro, mayroong libro dito kung paano mag-preach. Saan ba yun? Saan yun? Kulay puti? Oh, mayroon yun. Oo. Okay? Amen? Are you happy hearing the words of God today? Kahit sa first preaching pa lang, you are blessed. How the God of Hananiah, Mishael, and Azariah. Okay? Hananiah, Mishael, and Azariah. Binigyan sila ng idolatrous name, Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Kasi sasabihin naman ng hari, hindi natin we want to forget what they have. Kung anong mayroon sila. I-introduce natin sila sa makabagong sistema ng mundo. Parang ganun ba? No? Dahil ang bagong makamundong sistema ay kakaiba. Katulad sa deep state. No? Sabi nga naman, politics tayo minsan. Katulad sa deep state. One world order. You cannot bring God into that society. Yes. You cannot bring God into that society. Yan ang in-introduce nila ngayon. Oo. And we are, sabi nga ni Duterte, we are bearing to that direction. Ganun ang mundo, mga kapatid. Do you believe and do you think that God in heaven, hindi na nakikita yung mga nangyari sa Pilipinas? Nakikita agad niya yan. Yes. Nakikita ng Diyos. All that God wanted us to do is to pray. To pray for the government. Yun ang ating duties and responsibilities in the Bible, mga kapatid. We ought to pray for them, to the king, to those who are in authority, that they will be godly. Kasi dalawang bagay naman wicked and godly. Wickedly and godly. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. So we ought to be subject unto that authority. Kasi the powers in the book of Romans chapter 13 verse 1 and 2, the powers are ordained by God. Yes. Correct. Very clear. Yes. So we ought to pray for that person sitting on that power. Okay? Romans chapter 13, Brad. Tingnan natin. Right. Verse 1. Anong sinabi? Let every soul be subject unto the higher powers. Alright? For there is no power but of God. We're talking the government. The powers that are ordained of God. In verse 2, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. And they that resist shall receive no themselves damnation. Ang power ang inordained by God. So therefore, pag sino ang nakaupo sa power na yan, it must be godly. Yes. Okay?
So if he is godly, pag nakaupo na siya doon and he is godly, abay, the people will not be mourning. Kasi doon sa Book of Proverbs, when the righteous is in the authority, the people is what? Rejoice. But if the wicked in the authority, the people mourn. Di ba? It is in the Book of Proverbs. Oh. Ganon yun. So, we will be praying what is happening to our country. Amen. We will pray. Amen. Oh. We don't know how much God to be gracious unto our former president. Eh, pag ang Diyos ang kumilos, mga kapatid, wala makakapigil dyan. Yes. Amen. If you believe in God. There are many instances in the Bible how God moves. Even in the life of Hananiah, Mishael, and Azariah. Nakikita mo naman kung paano kumilos ang Diyos in front of the king, Nebuchadnezzar, the mighty man, sabi nga. Oh. Ginawa nga si Nebuchadnezzar, ginawa nga ng hayop eh. Oh. Yes. Until he will acknowledge God. Yes. Ganun yan. Kung paano. There are many instances in the Bible how God shows His power. Sabi nga kanina, the fire, walang magawa ang Right. fire sa buhay ng mananampalataya. Bakit? The fire, if you remember, the fire is the law of God. The fire is the law of God. It is even portrays as God. Oh. Even during the Exodus time, you will see how God protected Israelites in the Exodus going to the promised land. Fire by night and clouds in the day. You remember that? So, if you believe in God, the God of Azariah, or the God of Hananiah, Mishael, and Azariah, the same God that we are Amen. serving nowadays. Ganon yun. Amen, mga kapatid? Amen. Dagdagan natin ang ating pag-aral sa Christology. Alright? Para talaga mabusog kayo sa doktrina, mga kapatid. Amen. So, mabubusog kayo sa tamang turo, ha? Not all pastors are teaching the right words of God. Not all people preaching the right words of God. Mayroong iba dyan, they handling the words of God deceitfully. Sabi nga ni Apostle Paul. Mayroong. Oh. They ought to compromise the word of God. Pero sa atin, hindi. Amen, mga kapatid? Alright. To continue. We are studying, just give me 15 minutes, pagdating ng 30 minutes, pagdating ng alas 12:15, alarma. Alright. Amen ho ba, mga kapatid? Now, last time sa ating pag-aaral, mga kapatid, if you remember, we studied that Jesus Christ had a typical human appearance. He looks too Jewish. Yes. If you remember. Kaya nga pag nag-blend in siya doon sa mga grupo, sa mga tao, hindi niya siya makilala. Tama ho ba? Even yung mga soldiers at that time of the Roman Empire, when they are about to arrest the Lord Jesus Christ, okay? Judas Iscariot had to give a sign. Kung sino yung hahalikan ko, ayan na. Di ba? Bakit? He looks too Jewish. Anong gusto nating palabasin dito? Bakit ituro natin na he looks too Jewish? Simple man. Olive skin, bakit? Bilad din naman siya sa araw eh. Walang aircon noong unang panahon. What? Ay, ang pinapakita ng mundo kasi ang kinis ng kutis. Pag makita mo yung mga image or mga imahen na dinodrawing dyan sa mga abay, ang gwapo ni Hesus Kristo. Ang kulay ng mata niya blue or green, yun na yun. Tapos, hippie ang buhok. Haba buhok ba? In the Bible, if you are talking about long hair,
In the Old Testament, you must have a Nazarite vow. You have a vow. Ano yung vow na yun? Vow unto the Lord that you will serve the Lord. Amen. Ganon siya. Oh. Ang bata, lumaki sa templo at no razor upon his head. And look at Samson, one of the judges in Israel. Oh, his hair is in lock. Parang gridlock ba? 7 pieces, 7 locks ba? 7. Kasi nga, number of gods eh. Number of God eh. Oh. Ang akala naman ni Samson, ang kanyang kapangyarihan, na nagmula talaga doon sa buhok. Hindi. Ang power, ang strength niya ay nanggaling pa rin sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ang magbigay niyan, ang Diyos lang din magtanggal niyan. Amen. At there are so much reasons na matanggal din yan ang kalakasan mo sa harapan ng Panginoon. If you will become a mighty man. May pride ka ba? Malakas ka? Sarili mong kalakasan, hindi sa lakas ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Amen. So, alam natin na hindi yan ang tamang Kristo kung sa totoo lamang na pag-aaral natin. Now, today, ang pag-aaralan naman natin ay Jesus Christ had a tripartite nature. If you're talking about tripartite nature, you're talking about how a man is composed of. Alright? Ang tao, paano nilikha ng Diyos? Nilikha siya ng may body, soul, and spirit. That is called tripartite being. And so dahil si Jesus Christ ang pag-aaralan natin, ang kanyang pagkatao, wag muna ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkatao muna. So katulad natin, mayroon din siyang tripartite being. Question. Aba, ibig sabihin, Pastor, ang Holy Spirit ho ba ay nagdwell na sa kanya? Remember, in the Old Testament, the dwelling of the Holy Spirit is not the same as we have today. Sa atin sa panahon ngayon, ang Holy Spirit, when you accepted the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit dwells and abides in us. Pero sa panahon ng Old Testament, until the time when the Pentecost happened, the feast of the Pentecost in the book of Acts, when God poured out the Holy Spirit, called in the book of John, the Comforter. Okay? Hindi darating ang Holy Spirit magdwell sa atin hanggat si Jesucristo nasa lupa pa. At noong siya pumanik na, nagpadala na siya ng Comforter. Ano ba yung Comforter sa Tagalog? Tagapag-aliw. Bakit? Hindi po madali ang maiwanan ka ng tinitingala mong Father of your faith. Hindi madali nang iwanan ka ni Jesucristo. That is why another God coming. Another God came in the form of the Holy Spirit. Amen mga kapatid? So sa Jesus Christ, we are just talking simply that He is a person. A man. Also a tripartite in nature. Amen o ba mga kapatid? Paano natin malalaman? May mga bersikulo nagsasabi. Alright. Okay. Letter A. Christ had a body. Katawan. Katawan bang lupa ba? Oo. Ang katawan natin, ang body natin kapatid, saan mapunta yan? Maagnas. Pero kay Jesucristo, hindi hanagnas ha? Bakit? Nag-resurrect naman siya. Yes. Huwag kayo magkalmali dyan. Therefore, pastor, siya naagnas ni katawan. Hindi. Thou shall not see. He's in the book of Psalm, maliwanag na. His body will not see corruption. Yes. Maliwanag yan. Yan ang pagkakaiba kay Jesus Christ sa atin. Yung ano ba ulit? Amen. Di ba? Okay. Now, in book of Matthew chapter 26 verse 12, Brad, paki. Matthew chapter 26 verse 12. Anong sinabi diyan? For in that she had poured this ointment on my body, she did it for my burial. Okay. Talking about body. So therefore, si Jesus Christ may body talaga. Given yan. Kasi paano naman siya makikita? Di ba? May body talaga si Jesus Christ. Physically. Alright? Kasi ginawa nga ni Mary yun na
kumuha siya ng mamahaling pabango at oil na doon at talagang ipinunas niya sa kanyang kamay. Ganon ang manifestation ng ng pananampalataya ni Mary to the Lord Jesus Christ. Okay? Ganon ang manifestation, mga kapatid. Whereas yung kapatid niya, ang manifestation naman ng kanyang pananampalataya, nandun sa kusina, busy din sa paggawa ba? Pero pareho silang mananampalataya, ha? Nagkakaiba lang yung priority ba? Si Mary, may priority kay Jesus Christ na makinig, pero yung kanyang kapatid nandun sa kusina. Okay man din yun. It is not bad. But if you are desiring what is the best, ano ang gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon, makinig. Yes. Amen. Kasi bakit? Pag natuto si Brad, kung sino man sa atin lahat, pag natuto, magagamit tayo eh. Amen. Amen ho ba mga kapatid? Naintindihan niyo ho ba? So Jesus Christ has a body. Alright? Has a body. And Hebrews chapter 10, verse 5. Hebrews chapter 10, verse 5. Wherefore, when he cometh into the world, sinong speaker dito mga kapatid? Ito ay kino-quote lamang sa doon sa Book of Psalm. Yung sinasabi dyan. Remember, ang Book of Hebrew, maraming mga ano dyan. Pag-aralin mo ang Book of Hebrew, sa mga lingwahe, malalaman kung sino ang speaker, sino ang recipient of the words. Ganon yan. Pag Book of Hebrew. Alright? Now, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not. Pag si Jesucristo, sino bang darating sa mundo? Si Jesus Christ naman yan eh, wala naman iba eh. Pag dumating si Jesus Christ dito sa mundo, yung sacrifice about the hayop, mga hayop ba? Mga sakripisyo ng mga hayop. Pag dumating na si Jesus Christ, wala na po yan. Kasi nasa batas po yan ng Book of Leviticus eh. Pagdating sa mga hayop, sin offering, burnt offering, what kind of offering, ganito, ganyan, wala na po yan. Hindi na applicable yan. Kasi dito na tayo sa body ni Jesus Christ. And offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared of me. Thou prepared me. Ang sabi ni Jesus ng Panginoon kay King David, yung mga katawan niya, wala na yan kasi ang body na ni Jesus Christ ang i-offer. In verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Remember, ang pagdating ni Jesus Christ, yung mga offering about sin offering and body, mga hayop na yun, i-offer mo, sin offering, burnt offering, pagdating ni Jesus Christ, hindi na po yan. Ayaw na ng Diyos yan. Ang gusto niya, yun ang katawan ni Jesus Christ. Doon kayo mananampalataya. Amen. Kasi yun yung final atonement of God. Yes. In verse 10. Talon, Brad, sa verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Yung mga body na binabanggit mga kapatid. When it comes to sin offering, when it comes to burnt offerings, in the Old Testament, pagdating sa panahon na pagdating ni Jesus Christ, those bodies na ino-offer, temporarily ba, para sa iyong pangnakip na yung kasalanan, ito na, si Jesus Christ yung katawan niya na. Naunawaan niyo ba? Maliwanag sa inyo? Ano ang ini-establish natin dito? Jesus Christ had a normal body like us. Bakit? Jesus Christ is a tripartite human nature. Amen na ba? Maliwanag? My body. Ano ba? Pag tripartite ang pag-uusapan natin, body, ang next ay soul. Ano ho ba yung soul? Ang soul, mga kapatid, itong body natin, ang tawag niyan sa doctrine ng Trinity, ang body natin is called world's consciousness. World. Kaya nga ang term ginagamit niya, fleshly. Pita ng laman. Kung anong gusto ng laman mo, makamundo. Tama ho ba? Okay? Kasi body nga yan eh.
That's a world's consciousness. Now, talking about soul, ang soul ay, Mind, will, Ano yun? emotion. ano yun, Brad? Mind, Mind, emotion. will, emotion, ano pa? 5 yun eh. Oh. Okay, number 1. Sense of sight. Nakikita mo. Sense of hearing. Yung mga organ God na nagagamit. Okay, sense of sight. Nakikita. Sense of hearing. Naririnig. Oh. Yun mag-compose sa'yo eh. Para klaro kang ikaw yan eh. Sense of touch. Oh. Kaya pag hinampas ka, may masasaktan ka. Alright? Sense of sarap ng luto. Ano na? Oh. Sense of smell. Okay? Kaya ang bango. Oh. Ang bango niyan. Oh. Malalaman mo kagad. Halimbawa, kung nasa trabaho ka, alam mo na kung anong amoy ang mga kasamahan mo eh. Oh. Bakit? May sense of smell ka. Ano pa? Sense of taste. Ay, sarap naman ang pagkain na ito. Oo. Brad, saan ba yung mag-asawa? Hindi pa rin kita. No. Late siguro. Okay. So, yan ang soul. Si Jesus Christ ba? Mayroon ganyan? Meron. Tao eh. Alam naman. Oh, meron siyang soul. If you remember, brethren, no? If you remember in the book of Matthew chapter 26 verse 38, ito po yung panahon na malapit na siyang pagkanulo. Nag-work out na yung plano laban sa kanya. At ang sabi niya, then saith he unto them, my soul. Ibig sabihin, talagang may kaluluwa siya. My soul is exceeding sorrowful. Talagang lungkot na lungkot siya. Malapit na siyang maghihinagbis. Malapit na siyang magnanangis dahil sa sakit. Even unto death. Sabi nga, for the time is at hand na eh. Tarry here and watch with me. Pero sabi nga kanina, Brad, si Jesus Christ, hindi nga talaga kayang bantayan ng kanyang mga disipulo. Ipagod din yun sa kalakad eh. Kaya nga sabi, the spirit is willing, but the flesh is weak. Hindi tayo invincible, Brad. Napapagod ang katawan nating lupa. Kaya nga, kailangan natin ang tudong panalangin so that God will strengthen us. Amen ba mga kapatid? Lalo na pag nag-fasting. Abay, ang fasting, Brad, composed of 3 major fasting. Mayroong absolute, mayroong partial, at mayroong super natural. Yun yung ginawa ni Moses. Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya niyo? 40 days and 40 nights. 40 days and 40 nights. Ginawa ni Moses yan sa Mount Sinai. 40 days and 40 nights. Nung bumaba siya, binato niya yung inutosan niya ng Panginoon, bumalik ka doon ulit. Ngayon, di ba ang Diyos ang naglilok ng bato eh. Ditong pagkakatawag ito, ikaw na. Ako na lang tayo, ikaw na. Isusulat na lang natin. Another 40 days, 40 nights, walang kain-kain, walang to. Bakit? Hindi maalala ni Moses na, Lord, alas 12 na, kakain ako. Walang ganun. Bakit? When you are with God, God He will make you forget kung anong pagkain ang isipin mo. If you are with God, God is giving us the strength. Amen. Yeah? Nagbago bang katawan ni Moses nung bumaba? Hindi Sa panahon ni Jesus Christ. Kahit 40 days and 40 nights ang inabot niya. Ito namang si Satanas, gutom na talaga to si Kristo. Sige. Timingin ko ito. Bigyan ko to ng pagkain na sobrang sarap, Brad, ng mga ribs sa romansiya, mga ganon. Tingnan natin kung hindi ka ba matitempt. Siguro matitempt, pero ang Diyos, Brad, Jesus Christ. Hindi. Bakit? It was the angel ministering unto him. Di ba? Nung natapos yung niya, it was the angel ministering unto him. When the angel ministered unto somebody,
with food yan. Naalala niyo si Elijah? It was the angel. Nagsabi, uy, gising ka. Haba pang takbuhin, lakbayin mo. Mayroong cake dyan. Mayroong din tubig. Sino nagbigay? Alang naman sila si Judas, Estas. Hindi naman Wala naman. Wala, angel ang kausap niya O therefore, ang angel ang nagbigay. Ganun lang. Ganun yan, Brad. Pero sa panahon ng ating meron kayong angel ang bigay. Brad, gagamit ang Diyos ng tao. Gagamit ang Diyos ng tao. Maraming beses ko na yan napatunayan. So, Jesus Christ had a soul. Will you agree? Amen. Amen? May katawan siya, may kaluluwa siya. Kasi siya mismo ang nagsabi. Now, last. Hindi umabot ng 12-15, Brad. Alright? Jesus Christ had a spirit. Hindi Holy Spirit mali na naman kayo. Ang role ng Holy Spirit in the lives of the Lord Jesus Christ during His earthly ministry, manifested din naman. Ang Holy Spirit, nung gumalaw siya sa panahon ni Hesus Kristo, like behind the scene. Parang ganon. No? Alright? Halimbawa, nung ipinanganak si Jesus Christ, that was the operation of the Holy Spirit. Alright? Now, may mga instances in the Bible that the role of the Holy Spirit is with Jesus Christ, but not dwelling. Hindi katulad sa atin ngayon, na ang Holy Spirit talaga nag-dwell sa atin. Panahon ni Jesus Christ, may role, active role ang Holy Spirit. In fact, during His baptism, if you remember, like the Holy Spirit, when God the Father said, the Holy Spirit descended from heaven like a dove. Alright? Like a dove. Descended upon Him. So upon Him, it may be na nagdwell o pumuspos sa Kanya or basta, ganun lang yan Alright? Upon Him. And ministering upon Him. Ganun lang. But, iba sa atin. Kasi sa atin, nagdwell. Okay? So, now, talking about the spirit of a simple person. Katulad natin. In the doctrine of Trinity, mga kapatid, tripartite, being a tripartite person, doctrine of man, ika nga. Alright? A person has a body, soul, and spirit. So is Jesus Christ also. Now, ano ang bersikulo? Matthew chapter 27, verse 50. Matthew chapter 27, verse 40. The Lord Jesus Christ has a spirit. Noong mamatay na siya, ang huli niyang sinabi, diba mayroong malapit na yun mahal na araw na the 7, ano yung sinabi nila? The 7 last words of Jesus Christ. Father, I commit my head. Father, I commit my spirit into you. Tingnan mo, Jesus, when He had cried again, talaga naman, tao kasi siya, Brad, kaya umiyak din siya. Alright? Katulad natin. Inisip niya siguro kung tayo yon, dahil sa sakit, maluha ka talaga Pero, nang makita ni Jesus Christ kung paano siya ni-reject, mayroong nanampalataya sa Kanya, pero mayroon ding nag-reject Mayroon ding tumanggi, no? Yung masakit, no? Yung tanggihan ka, pambihira. Masakit na pala yung tanggihan ka. Oo. Tingnan mo, the last word He said, sabi nga niya, it is finished pagkatapos dyan. Pero sabi niya, when He cried again with a loud voice, yielded up the ghost. The ghost, spirit niya. Doon sa book of John, sabi nga niya, sabi nga dyan,
He yielded up the ghost. Pero doon sa book of Mark chapter 2, Luke chapter 23, verse 46. Tingnan mo. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hand I commend my spirit. Yo. I commend my spirit. Bakit? If you remember also Stephen, Father, into thy hand I commend my spirit. Nalala si Stephen, binato din siya. Oh. Bakit? Kasi, ang katotohanan in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 7, then shall the dust body, from dust thou art, unto dust thou shalt return. Tama ho ba? Then shall the dust or the body return to the earth as it was. And the spirit shall return unto God who gave it. Babalik na naman sa Diyos ang espiritu eh. Bakit? Ang espiritu kasi natin mga kapatid, inilagay ng Diyos yan sa atin noong kinreate tayo in order for us to learn and to know that there is God. Kaya ang tawag sa Kanya sa doctrine, no? Sa doctrine natin ay the spirit of man is called God's consciousness. Yeah. There is a world's consciousness, which is the body, and there is the self-consciousness, which is the five senses of man or soul, and there is also God's consciousness, which is called the spirit of man. Bakit? Inilagay ng Diyos yan sa iyo para malaman mo na may Diyos. Ang mga ita na hindi nakakilala sa Diyos, ang alam nila na may Diyos. Bakit? Kasi nga, nagsasamba sila kung ano-ano na lang eh. Bakit? Ang alam nila may Diyos eh. Bakit? Sino nagsasabi sa kanila na may Diyos? Ang Espiritu nila. Alright? Dito po, Papas, ang Espiritu po ang kumakatawan po sa kaluluwa. Hindi. Ano yan? Hindi. Si parable yan tatlo. Hindi yan magkakaiba yan. Hindi yun. Oh, hindi. May nagsasabi na interchangeable. Interchangeable daw. Eh bakit po pas doon sa health scripture, may tinawag pa rin pong katawan? Eh, ang katawan po ay Katawan. Oh, flesh. Pero Tapos, sa health scripture ay sinabi na do not fear which killed only the body, and after that they were no longer they can do. But I forewarn you, what you have fear after kill the body has power. the Book of Romans yan eh. Yung do not fear that kill your body kasi yung mga yan eh. Wag kang matakot sa mga taong papatay sa iyong katawan, but matakot ka sa tao na papatay sa iyo, both your body and soul to hell. Ganon yun. Walang espiritu binanggat doon. Ang espiritu kasi is ang description ng spirit of man is this. Open the Bible in the book of Proverbs chapter 20 verse 27. Proverbs chapter 20 verse 27. Ito ang description ng spirito ng tao ha. Hindi Holy Spirit yan ha. Okay. The spirit of man. Okay? The spirit of man is the candle of the Lord. Nakita mo? Candle of the Lord. Kaya no wonder, the Holy Spirit, para malaman mo talagang ligtas ka, the Holy Spirit beareth witness with your spirit. Okay? Doon siya nag-work out. Bakit? Kasi nga, minsan nasasabi natin, ikaw wala kang konsensya eh. Wala kang espiritu eh. Parang ganun, di ba? Minsan magagalit ang tao, wala kang konsensya, wala kang espiritu. Bakit? Kasi doon sa espiritu mo, work out the conscience. Pag-aralan natin ang doktrinang yan, lalo na magmaunawaan din yan. Ang Holy Spirit, the Spirit of man is this, is a candle of the Lord. Parang ilaw ba? Para masabi mo ay may Diyos. Oy, may Diyos ha. Kamali ka na naman dyan. Kaya ang sabi ng itaw, mayroon naman talaga eh. Mayroong bathala eh. Bathala ang tawag nila eh. Bakit? Saan yung bathala mo? Ayan o, bato, mukhang tao. Ayan na naman.
Okay, oh, ito, or ito. Yung iba talaga, Brad, araw. Oh, yung iba naman, hayop. Kasi nga may nagsabi sa kanila, hey, mayroong Diyos, ha? Oh. Mayroong supreme being kung tawagin ba? Oh. Pero tayo, abay iba, alam natin ang Diyos natin. Amen. Manituro eh. Amen. Diba? Kung hindi siguro, kung wala siguro nagturo, iwan ko lang kung anong Diyos natin meron tayo. Oh. Di ba? Tama ho ba? Oo, yun na. Okay, mga kapatid? Amen. Kaya nga, God's consciousness yan eh. Ano pa? Ang mga bersikulo magsasabi, Hoy, may Diyos. Saan? Dito. Turo namin sa Biblia. Ano ba, ganun? Okay. Job chapter 32, verse 8. Job chapter 32, verse 8. But there is a spirit in man. Ayun. Spirito natin ha. And the inspiration of the Almighty giveth them understanding. May Diyos talaga. Sabihin ng mga tao ba na hindi pa naturuan talaga ng tama po. May Diyos talaga. Bakit? Oh, titingin na yung mga taong bundok. Bakit? Sino ba namang makagawa ng mamamangha kay? Sa environment pa lang, doon sa Book of Romans chapter 1, mamamangha ka talaga eh. Sa paligid mo eh. At malalaman mo talagang may Diyos eh. Saan kaya siya? Ano kayang mukha niya? Sino kaya siya? Ito ba? Sabihin, araw yan eh. Hindi, creation yan eh. Hindi yan. Creation yan. Iba ang creator, ibang creation. Parang gano'n. Di ba? I'm just illustrating you now. Kunyari, ako ang taong bundok. Hanapin natin. Ito. May magsabi, ito yan. Ay, hindi. Creation yan eh. Hayop yan eh. Baka yan eh. Mapasok yan sa lata, kakainin nila. Yung corn beef ba? Pero huwag kumain corn beef, harap ng Indindo. Magagalit yan. Nain yung Diyos nila. Di ho ba? Lakad ka na naman. Ito siguro Diyos. Bato. Hindi, mukhang tao lang, pero wala yan eh. Hindi yun talaga eh. Di ba? Nakita niyo? Hindi. Basta mayroon talagang Diyos. May Diyos yan. Nasa langit yan. Nasa langit yan. Itong mga ginawa niyang paligid na ito, talagang yan ang magpapatunay na may Diyos talaga. Hindi yung mga creation na yan. Creation lang yan eh. May creator yan. Supreme being. Ganito, ganyan. Namatay sila ngayon. Ligtas kaya? Doon, Brad, ang answer niyan. Doon sa Book of Romans, chapter 1 at saka chapter 2. By the environmental laws of God, masasabi nilang may Diyos. Iyon ang panampalataya nila. Malay mo, makarating sa patag. Pagdating doon sa patag, may Diyos. Hinahanap namin ng Diyos. Ganito, ganito. May nagturo sa kanya, pastor, di naligtas. Yun. Nalaman ang katotohanan niya. Pero kung doon pa lang siya bundok, alam din na kung anong Diyos. Di ba? By the creation. Ganun mo yun. Di ba na kapatid? Now, ano pa? In the book of James, chapter 2, verse 26. Ang espiritu natin, it is just God's consciousness. Pag namatay tayo, yung espiritu natin will return to God. Who gave it? Okay? Ang body, saan patungo? Lupa. Sa lupa. Galing ka sa ano eh. Pero ang katawan ni Jesus Christ iba, hindi nangyari yon. Tayo yon. Tayo lang. Okay. For us the body without the spirit is dead. Kita mo? If you remember, doon sa book of Genesis, noong kinreate ng Diyos ang tao, what He did? He breathed in His nostril. Do you remember? Yes. And that, yung dust na inumol niya, became a living soul. Bakit? Tripartite nga yung tao. My body, my soul, and my spirito. The Spirit of God nung he breathed in His nostril, nabuo ang tao. Became a living soul. Nakita ninyo? Ang trabaho ng Spirito? Alright? So, pag ang tao, wala ang isa dyan, ay patay. Lalo naman pag namatay ka pisikal.
Oo. Sa tatlong yan, pag ang body mo ay nakawasak-wasak nung nasagasaan ka ng pison, abay, yari ka talaga. Saan mapunta ngayon ang espiritu mo? Ang espiritu mo, balik sa Diyos. Yung kaluluwa mo, kay immortal man yan, yari na. Haharap na sa judgment yan. Oh, and as it is appointed unto man wants to die after this judgment. Oh, ang kaluluwa mo, hindi man yan manatili dito sa lupa. Katulad ng tinuro nila, 40 days, mag-iingat ka dahil pag namatay ang taong yan, mayroon pa, paikot-ikot yan dito. Abay, bakit hindi nakapasok yan? Ganun yun. Wala yun, hindi yun. Hindi yung tamang doktrinang yun. Oo. Ito namang Diablo ay sumasakay din, pambihira. Bakit? Talagang namang biglang kumakalos-kalos dyan. Kaya sabi ko sa inyo, nandyan. Yan ang mahirap, nanuturo. No? Okay? Oo. May paru-paro, may ganito ganyan. Kaya tuloy nagiging superstitious na ngayon ang tao. Yun ang mahirap. Hindi naman biblical yun alam niyo, sa panahon ngayon, the greatest revelation of God unto man is the Bible. Kung gusto mong aralin ang lahat ng buhay, dito kayo magbasa sa Biblia. Andyan lahat. Wala doon sa newspaper, wala doon sa... Wala. Nandito, mga kapatid. Amen ho ba? Sige. Go ahead. Dito po sa Matthew 10 verse 28, makalagay po, and fear not them which kill the body. 10:28, Brad. Open, Brad. But rather fear him which able to destroy Tingnan mo, Brad. both soul and body in hell. Matthew 10:28. Sa hell po, ba't nagkaroon pa rin po ng body? Ibig sabihin, Brad, may ganito body yan, Brad. pa rin po tayo doon. Brad, mag-resurrect. Kung ang pagdating dun sa eschatology, mayroon resurrection doon. Kung tayo may resurrection, bibigyan tayo ng katawang glorified. Ang katawan ng mga hindi ligtas, mag-resurrect din yan. Ang katawan nila, hindi glorified. Bakit? Para maranasan nilang sakit. Para maranasan nilang sakit, Brad. Oo. Di ba nagnanangis yung teeth lang? Gnashing of teeth. Bakit? Magkaroon sila. Bakit? Kaya para maranasan nila. Ibig sabihin, may body pa rin po sa... Mag-resurrect din. Mag-resurrect din yung body nila doon. Akala ko pa sa science Inseparable. Hindi. Yung pagka-interpret Yung ko po, itong... kay spirit po yung body tinutukoy dito Hindi, sa Brad. both soul and body in hell. Kaya nga sinabi dyan, ang paliwanag dyan ganito, and fear not them which kill the body. Huwag kayong matakot sa mga tao na papatay sa katawan ninyo. Kasi katawan ninyo, punta lang naman yun sa lupa Pagdating na doon sa langit, abay, halimbawa, patayin ako ngayon. Ano magagawa ko kung patayin niyo ako? Abay, pagdating doon sa langit, ano man? Shall there be torment? Wala. Wala man tormented doon anong mayroon doon? Comfort. Pero maghintay ako sa mag-resurrect yung body ko doon sa 1 Corinthians chapter 15. Okay? Yung mag-resurrect. Okay? Now, but are not able to kill the soul. Kasi ang Diyos lang ang meron niyang ganyang prinsipyo. Na pag mananampalataya ka kay Hesukristo, abay ang kaluluwa mo, automatic sa langit. Oo. Pag hindi ka tumanggap kay Hesukristo, ang Diyos lang din ang prinsipyo na niyan. Pag ayaw mong tanggapin si Hesukristo, ang killing sa inyo ng kaluluwa is separation from God and you are eternally to hell. Yan ang ibig sabihin ng separation. Yan ang ibig sabihin ng death dyan. Rather fear Him which is able to destroy both your soul and body in hell. May kaluluwa ka talaga pagdating doon sa impyerno. Mayroon ka rin katawan na mag-resurrect sa'yo. Pero tayo, ang ating kaluluwa, magkaroon ng resurrection ng body, pero glorified. Oo, glorified. Glorified man ang body natin pagdating sa resurrection. Yung mga mananampalataya, ito hindi naman to glorified Tingnan mo, ang pangit na nga pagdating sa resurrection, ang katawan natin, kapatid, doon sa Book of Job, as flesh, as a child. Amen, amen. Kaya nga yung bata, ang sarap halik-halikan, pupugin mo ng ganon-ganon. Kasi masarap naman talaga bata. Hininga nga yan, sarap Pero hintayin mo pag lumaki yan. Di ba kayong hininga yan, iiwan ko na lang.
Oh. Iba nga, sabi, ano kaya kinain mo? Tae! O, ganon. Kasi hindi naman talaga madali pag hindi toothbrush Kayo daw, hindi mag-toothbrush. Oh. Oh. Di ba? Naintindihan ninyo mga kapatid? Amen. Jesus Christ had a tripartite human nature. He has a body, He has a soul, and He had a spirit. Katulad natin. Amen ba mga kapatid? Amen. Alright? Sa pagpatuloy natin pag-aaral next week ay pag-aralan pa rin natin, Jesus Christ was subject to human limitation. Kasi nga, may body siya mayroon siyang espiritu, mayroon din siyang soul may kaluluwa siya Kung nasasaktan din siya Umiyak pa nga Di ba? O, nagugutom pa. O, di ho ba? O, ganun yan. Amen ho ba mga kapatid? Any questions? Alright? So, there be none. Meeting is adjourned. Hindi. Yung Friday school natin, amen. Tapos. Pastor, Oh, Brad. hindi ko na-lista yung Oh. sol natin, yung 5. Oh, Naisulat ko lang 3 Kulang 2. anong nasabi mo dyan? Smell, hearing, and taste, may 2 pa. Ha? Touch. Smell, hearing, Ano pa? taste, tongue, lahat ng pandang. See. See. Sight. Ah, Oh. Okay, Pastor. Amen. Yan yung kaluluwa natin. Hindi, immortal yan ha. Kaluluwa natin ha. Da. Ang immortal, yari. Kaya nga problematic ang tao pag namatay. Pag wala siyang kaligtasan, naku po. Di ba? Amen. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for the first preaching, for the Friday school. Salamat, Panginoon. Purihin iyong pangalan. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa sunod pa namin gagawin. Gabayan niyo po ang church nito. Gabayan niyo po ang bawat isa. And all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen mga kapatid. Sino next week? Ibig sabihin pala, Oh. kung ikaw masama, magkakaroon pa rin pala ng resurrection. Resurrected body. Body at may